Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali naman pong maberipika. Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. Masama ka naman, masama ka naman palang tao eh. Totoo naman yun, naniniwala ako dun. Kasi kung hindi ka masamang tao, dapat humaharap ka ngayon, hindi ka nagtatago. Harapin mo yung batas. Ha? Harapin mo. Bakit nasa ibang bansa ka ngayon? Di may masama kang tao. May tinatago ka. May kinakatakutan ka. Takot ka. Basic lang yun, Harry Roque. Harry Roque. Ito po yung ating bigyan ng reaction ngayon. Itong chupador na bayot na nagtatago ngayon. Syempre no, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0, at syempre, Team Birador. Okay? So ito na, at pakinggan po natin, bigyan natin reaction. Makakausap po natin ngayon dating presidential spokesperson, Harry Roque. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Roque. Magandang gabi, Corina, at magandang gabi, Pilipinas. Srembel, shoutout. Opo, so, una, nasaan po kayo ngayon? Ako po ay nasa The Hague, Netherlands. Ayun. So, you never left mula po noong dinamayan po ninyo si dating Pangulong Duterte. Diyan na po kayo namalagi. Yes, dumating po ako dito. Oy, wala ka ng silbi, Harry Roque, sa mga Duterte, ha? Wala ka ng silbi. Sabi nga ni Panelo, uwi ka na, baby. Uwi ka na daw. Harapin mo yung problema mo sa Pilipinas. Huwag ka ng dyan. Anong ginagawa mo dyan? Isang araw matapos dumating si Tatay Digong dito, and on the 19th, I formally lodged my application for asylum here at the Netherlands. So, setting the record straight, sinasabi nga po daw na meron po kayong tangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung... So, dalawa yung ipapakita niyang passport. Malay ba namin kung may iba ka pa? Yung pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kanselado na po ito. At kaya po ito kanselado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. So napuno na po ito, kaya kumuha ko ng bagong passport. At kapag naman binilagyan ng ganitong butas ang passport, ibig sabihin, hindi na siya valido. No? Pero ito ay importante pa rin dahil dito nakalagay yung aking Schengen visa, yung aking Japanese visa at iba pang mga visa. No? So hawak-hawak ko pa rin to. Pero yung aking current passport ay nasa possession na po ng Embahada ng Netherlands. Sa totoo ko rin hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boying Remulla dun sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. All you have to do is to verify with the DFA. Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali naman pong maberipika. Talagang pinasasama po nilang imahe ko, no? It's Bugard, shoutout. Masama talaga yung imahe mo? Oo. Masama. Sa Pogo pa lang, ha? Tingnan mo, pagdating ng Pogo sa Pilipinas, ang daming mga napirwisyong mga Pilipino. Bet Patig, shoutout po, ha? Ang daming napirwisyong mga Pilipino sa Pogo pa lang. Oo. Daming buhay na napirwisyo. Sinong naglaglag ng butas? At kailan? Ano daw? Hoy, Arieta. Sino naglaglag? Ano daw? Naglaga ng butas. At kailan? Hindi Mahilig siya magpabutas. Part and parcel of concerted effort for character assassination para palabasin na napakasama kong tao. Ayun. So, kung hindi ka masamang tao, advice ko sa iyo, Harry Roque, umuwi ka ng Pilipinas. Harapin mo yung mga problemang isinampa sa'yo. Mga kaso mo, harapin mo lahat yon. At pag naharap mo yon, siyempre makukulong ka. Pupuwitan ka ngayon ni Piring at Dagul. K.O. Oh no! Yun naman yung gusto mo eh. Yun naman ang gusto mong mangyari. Uwi ka na, Pinas, baby. Talay. Pangit ang advice mo, Ballpoint Man. Quit.
Ah. bukod po sa pagkakansela sa inyong passport, ay tinatrabaho na rin po daw ng Department of Justice ang Interpol Red Notice laban po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi rito? Well, una-una doon sa pagkansela ng passport po ha, hindi po ako pugante kasi ako umalis ng Pilipinas, ang tagal na bago pa magsampa ng magkaroon ng warrant of arrest. Ang definition po ng pugante ay someone na umalis ng bansa dahil sa warrant of arrest. Naku, siguro mga Sige, pagbigyan kita. Wala ka pang warrant of arrest. Pero inunahan mo na. Umalis ka na muna kasi alam mong paparating na yung warrant of arrest laban sa'yo. Kung hindi ka talaga pugante, bumalik ka ng Pilipinas. Oh. Pero ang tingin namin sa'yo, Harry Roque, pugante, walang kwenta, baboy, hindi ka tao. Uwi ka Pinas. Patunayan mong hindi ka pugante. Yan, klaro yan. 7 buwan na akong wala sa Pilipinas bago lumabas yung warrant of arrest na yan. So I do not fit the definition of a fugitive. Pangalawa, yung ginagawa naman nila na para sa red notice, well, gaya ng sinabi ko, no, miski kanselahan nilang passport ko, di ko naman nagagamit po ang passport ko dahil nasa Dutch authorities. And at saka yung Interpol Red Notice Alert works only when I cross international boundaries. Dahil kinuha nga ng Dutch authorities aking passport, di naman ako makakaalis ng Schengen area. No? So dito lang ako sa Schengen, so miski maglagay sila ng red notice alert sa akin, wala namang posibilidad na ma-serve sa akin yan dahil hindi nga ako po pwedeng lumabas ng Schengen area. Ayun. So, ito po ay napag-isipan na ninyo bago kayo nagpunta dyan. Matanong ko lamang po. Hindi po, talagang ang intention ko ay madepensahan na si Tatay Digong. Kaya lang inanunsyo ng DFA na gagawa sila ng hakbang para i-cancel ang aking passport at alam ko naman bilang isang abogado at nag-handle na rin ako ng mga asylum dyan sa Pilipinas para sa mga ADB executives na ang plano talaga nila ay pauwiin akong pilit dahil akala nila yung warrant of arrest na in-issue ng Wed Committee ay sapat na para makasil ang passport ko. Kaya hinabol nila yung criminal charge sa akin dahil kung maalala ninyo, yung kasong kriminal nila sa akin ay supplemental complaint affidavit, pahabol kumbaga. Okay, so yung mga naririnig po namin na red notice sa kayo pa-aresto na, ang sinasabi po ninyo ngayon, hindi nila magagawa yan. Wala pong saysay yan. Drama lang po yan. Ayan na, so tingnan natin. Wala daw saysay. Sa bagay, lawyer ka naman, pero tingnan natin, no. Alam nyo, kahit, kahit gaano pa, bigyan ko kayo idea. Kahit gaano pa katibay yung isang pader, meron pa ring paraan para wasakin yan. Nagigits nyo yun? Sasabihin ng may-ari ng pader, hindi nyo mawawasak yan. Pinatibay namin yan. Di yung kalaban mo, gagawa ng paraan yan. Para pabagsakin yung pader na yan. May diskarte para pabagsakin yan. Anong diskarte? Bubutasin lang yung pader. Makapal kang pader ka, okay lang. Butasin lang yan. Pasukan ng mga bomba yan. Pasabugin, wasak! Yan yung sinasabi kong diskarte. Yan yun. Lahat ng mga malalakas, kapag palagay natin matitibay na pader, kayang pabagsakin yan. Lahat kayang solusyonan. Di ba? Kampante ka masyado. Sige. I-save nyo yung video ito, I-save nyo. Sabi niya, wala daw saysayang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Sige. Siguro masabi nila may ginagawa sila, pero bring it on, I will face them at tingnan natin kung sino mananaig. I will face them. Kung noon pa lang, Harry Roque, umuwi ka na ng bansa, ngayon magdadahilan ka na, hindi ka na makakalabas dyan kasi hawak na ng, yung passport mo. Dahilan. Anong klaseng dahilan yan? Pero sabi nga daw ni Remulla, di umano, maraming passport itong si Harry Roque. Hindi naman po basta-basta magsasalita si Remulla, no? Or yung nasa gobyerno natin kung wala silang pinangahawakang ebidensya. Diba? May mga lumabas din po na ulat na may mole o espiya daw kayo sa loob ng DOJ. Kaya parati daw po ninyong alam yung kanilang mga gagawin at nauunahan po ninyo sila. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi ko na po kailangan ng mole dahil alam na alam ko po ang aking international law. 25 taon ko pong tinuro yan at pinractice. At pasensya na lang po sila na mas may kaunti pa akong alam sa international Ma'am Dalisa Enrique, shoutout po law kaysa sa kanila. So wala po kayong legal counsel. You're counseling yourself. I'm counseling for myself here in the Netherlands pero sa Pilipinas po naghain na ako ng motion for reconsideration. Patunay po na hindi ko tinatakasan itong kasong ito, no? Dahil aktibo po akong humihingi ng lahat ng remedyo, hindi lang po sa loob ng DOJ, kung hindi po sa hukuman matapos ang DOJ. Yung inyo pong asylum application dyan po sa Netherlands, umuusad po ba? Well, nakabinbin po yan. Talagang matagal na proseso po yan. Ang importante, habang nakabinbin, meron akong right to non-refuma at ito nga yung garantiya na hindi ako mapapabalik sa Pilipinas hanggang hindi tapos yung desisyon sa aking asylum. Kumusta naman po si former President Duterte? Kalagayan po niya. Malalaman Ayun, nagluluto ng itlog.
Ngayon, marunong siya magprito ng itlog. Lagyan lang asin kaunti, balik ta rin. Luto, ulam na. KO! BPM, nagpakita si Harry ng 2 passport. Sabi niya, yung isa, sinurrender niya sa pag-a-apply ng asylum. Ibig sabihin, 3 yung passport niya. Sinungaling po yan. Huwag kayo maniwala dyan. Alam naman po natin yung mga lawyer. Matatalino yan. Lahat ng pagsisinungaling, gagawin nila yan. Tama. Trabaho nila yan di ba? Ang magsinungaling. Pero wala, ganun talaga, trabaho nila. Patibayan na lang, Harry Roque, good luck sa'yo. Man po natin in a few hours, no, in 1 hour and a half, dahil kakapasok lang po ni Bong Duterte, yung bunsong kapatid ni Tatay Digong, para makipagpulong kay Tatay Digong, and at around 3 o'clock, malalaman natin ang latest kay Tatay Digong. Ayan. Okay, so nag-shake up po. Huling tanong na lamang po. Nagkaroon ng cabinet shake up si Pangulong BBM. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Anong masasabi mo? Naku, wala pong malulutas yung problema na yan. Ang problema, palitan ng ulo. Siya ang mag-resign, wag yung kanyang mga gabinete. Dahil ang puno po, hindi yan po pwede magbunga ng ibang bunga. No? Siyempre, kung ano yung puno, yun din ang bunga. Ayun, okay. Ay, kaso hindi magre-resign. Hindi man magre-resign, Harry. Gusto mo mag-resign sa PBBM para maging malaya ka na? No way! Nice speaking with you. Sa ulitin ko, maraming salamat, former yun. Ito na, papakita ko sa inyo itong mga larawan na to. May papakita ko mga larawan sa inyo mga pre. Ito. Yan Saan na ba yun? Nawala. Ito na. Tingnan nyo to. Dito muna tayo. Yan, dito muna tayo. Kita niyo yan? Lalaki, isang bayot, at isang babae. Hinalikan nila yung tatay nila. KO! Nabuang na. May pagnanasa. Isa pa. Yan, selfie sila sa tatay nilang ano ba yan? Picture. Mga nasiraan na ng bait. Ano pa? Ay, naku nila mutak! Inalikan yung tatay. Agoy! Sus, ginoo ko. Naunsa naman Ba't nyo hinalikan yan? Isa pa. Ay, sana all. Parang tanga lang, parang tanga lang, Bobo talaga to. Papakainin yung larawan, Grabing katarantaduhan. Kaya katangahan na ito. Papakainin niya yung... Tsupain mo kaya? Isa pa nga. Ay! Galing. Nakatayo sa Wala man tungkod yan. Pero ang tibay ng paa. Nakatayo, Isa pa. Sana all may cake. Wow! Grabe yung tatay nila. Mahal na mahal nila yung tatay nila, Agi na daw yung tatay nila, Malakas yung amats, diba? Grabe yan, mga pre! Ay, naku, ang bububo nyo. Kung nanay ko lang kayo, wala na. Hindi ko matatanggap yan. Ay, nag-graduate. Ikaw ay binabati ko dahil ikaw ay nag-graduate na ngayon. Ikaw ay nasa dahil aalis na ako kanila Sara. Baka maging ganyan din ako. Buti naman po nakapag-desisyon ka. Sana naman marami pang matauhan ng mga tanga. At eto naman si Robin Padilla parang palaging nakaganyan yung kamay. Nabubuang na po itong si Robin Padilla parang nakaganyan yung kamay talaga. Suntukan na lang kaya tayo. Puro kayabang, puro kahambog.
Puro ka porma. Wala ka namang utak. Oh, diba? Wala kang utak. Puro ka porma. Pag ganyan ka, sapaking kita dyan eh. Ha? Sports tayo, sapakan tayo. Di ba may sports ngayon, yung sapakan? O, sapakan tayo. Puro ka porma, bobo ka. Pinapasahuran ka ng mga Pilipino, wala kang ginagawa. Tanga-tanga. KO! Ha? Na ganyan. Buwang nawa, may utok. KO! Ay, naku po. Ang sarap manapak ngayon. Sa totoo lang. Yan, lamutak! Anyway, mga pre, next topic na po tayo. Anyway, so hindi pa naka-like, share, and subscribe sa ating live ngayon, huwag kalimutang mag-like at share, subscribe. O, diba? Oo, ganun lang po yan. So, yan, next topic po tayo mga